Magandang araw mga ka-art lover. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tatlong nagpapanggap na sila daw ay reincarnation or sila yung Kristo dito sa ating mundo. Atin panoorin ang video na ito. There are a number of would-be messiahs who claim exactly that, and few are more physically convincing than a former Russian traffic cop named Sergei Torop. In the woods of rural Siberia, he is known as Vissarion, the teacher, and around 5,000 disciples live around him, growing their own food and feasting on his every word. My whole body was trembling. The trembling is not coming again. Well, it's very emotional to me. Ito si Sergei, isang Russian nakatira sa Siberia. Sa gubat ng Siberia ay mayroong community na 5,000 members. And of course, 5,000 members yan, after few years ay dudubli na yan kasi mga anak na ang mga couples diyan. Ito yung nag-claim na siya daw ay si Kristo na isang Russian. At meron namang naniniwala. So wala tayong magagawa kung merong mga taong maniniwala sa mga taong nagkunwari na Jesucristo. Kay Jesucristo nga, yung iba hindi pa rin naniniwala. Lalo na sa isang tao lamang na alam natin na isinilang dyan sa lugar na yan at hindi siya isinilang ni Virgin Mary. So itong Russian ay sa tingin ko isang bogus na Kristo naman ito. Ngayon punta tayo sa pangalawang Kristo na narito nag-claim na sila daw ang Kristo dito sa ating daigdig. Meanwhile, in London, David Shaler says he is the true Lord of Lords, but unlike Vissarion, no one believes him. That doesn't bother me because I was chosen by God. The former British intelligence agent says his body was filled with the Spirit of Jesus in 2007, a conviction which intensifies on a visit to Jerusalem. We're in the Church Holy Sepulchre, and this behind me is supposed to be the tomb of Christ. Well, I'm Christ, I'm not in the tomb, I'm not dead yet. But with no support, he lives in a squatter's camp outside London. My agreement with Jesus, I don't ask for money off people. If you're the Messiah, you shouldn't be asking for money, you should have faith that God will look after you. Okay, sa tatlong Misaya na nagkunwari, ito yung malapit sa totoong Misaya kasi hindi daw ito nanghihingi ng pera at nakatira lamang siya sa squatters. Nakatent lang. Kasi hindi nga nanghihingi ng pera pero nag-preach pa rin siya. Ito isang British national na nakatira ngayon sa London. At nangyari sa kanyang buhay na ganyan, na naniniwala siya na siya si Kristo nang pumunta siya sa Jerusalem. At nang mapasok niya yung Holy City at nagsimba siya doon, ay biglang nagbago ang pananaw niya sa sarili niya. Na-discover niya na siya pala si Kristo. Okay, kabaliwan man ito o hindi, okay lang yan kasi wala naman siyang niloko. Wala siyang mga hiningian ng pera. Okay, ngayon punta tayo sa pangatlo. Itong pangatlong ito ay dito talaga sa Pilipinas. Ito ang pinakasikat ngayon na pastor sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Prove to me that you are a son of God. But that is not a sentiment shared by Pastor Apollo Quiboloy, the most successful of the world's self-labeled saviors. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. Yan, dinig na dinig nyo. Diniklara niya 2005 in April ay narito na ang Misaya. Yan si Kibuloy. At ang dami-dami ng followers niya. Meron talagang mga tao na merong kakayahan na mag-manipulate. Makontrol nila ang grupo sa psychology. Merong mga ganyang tao na marunong gagawa ng psychology sa isang grupo at kanyang mapasunod kung ano man ang nais niya. Kaya gifted itong si Kibuloy. Atin pakinggan at panoorin ang bidyong ito dahil merong interview dito ang isang foreigner correspondent ng ABS News sa Amerika. He was an obscure evangelist from the rural Philippines until 2005 when he announced that God had appointed him Christ on earth. His reward for a pure life, sinful thoughts, anger,
lust, any of those things. You don't experience those on a daily basis? Ito yung ano niya pala, ito yung glory kingdom, yung kingdom na glorified kingdom, isang bundok na pinaganda niya, ang mga tanim diyan ay mga imported. At ang mga tumatakbo-takbo diyan ng mga bata ay mga blondie or mga blondie, mga Ukrainian, Russians, ang iba diyan Americans. At meron pa daw mga Koreans. Yan ang gusto niya kasi para magmukhang Eden, dapat magaganda ang nandyan. Okay, so ito yung umpisa ng kasikatan ni Kibuloy. Kung ating tingnan, yung mukha niya dito, itim pa yung buhok niya, medyo itim pa yung balat niya, brown. Pero sa katagalan, nang siya yumaman na, siya na kasi ang pinakamayaman na pastor sa buong mundo, ay nagiging tingnan niyo ang mukha niya ngayon, mas gwapo kaysa mukha niya noon. Pero ito yung sabi niya, siya yung appointed son of God dito sa lupa. Kaya talo niya pa yung mga pastor doon at mga misaya sa ibang bansa, natatalo niya. Kasi mas marami siyang followers at yung kanyang mga followers nagbibigay sa kanya ng abuloy daw at pera. Kaya napakalaki ng yaman ngayon ni Kibuloy. Kaya nga ngayon sikat na sikat siya at pinag-initan ng Senado, ng Congress, pati na rin ng Amerika. Kung ano man yan ay sa kanila na lang yan. Ang atin dito ay ma-feature ang kanyang kwento na I am the Son of God. Patuloy tayo. As a human being, Yes. I have already overcome all of those. There is no apocalypse in Kibuloy's message, no rapture or final judgment. Instead, he preaches that he is the model of Christianity, and as more people follow his example, God will gradually turn the earth back into the Garden of Eden. Do you perform miracles? For me, the greatest miracle is the changing of that spirit within. But healing the sick, the manifestations of Jesus' powers, you're able to do that? We have healing. You are healing. and miracles happening. After taking his place as the appointed son, Kibuloy's ministry has exploded. He claims to reach 6 million followers with his satellite TV network, numerous publications, private jet, and personal helicopter. Wow! Ito yung may-ari ng SMNI, yung TV network na ipapasara ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa maraming nagawang hindi tama. At siya lang ang pastor na mayroong jet plane, 2 helicopters, at baka may submarino pa yan. Kasi napakayaman talaga. Estimated na bawat araw ay mayroong 3 million daw na income yan. Galing sa kanyang mga worker na nagtitinda ng kung ano-ano. At ang doon, meron daw 3,000 pesos, 2,000 to 3,000 pesos kuta ang bawat membro na magbibinta ng kanilang produkto sa daan para ibigay kay Kibuloy 2,000 to 3,000 a day. Kaya mayaman talaga. Swerte nga. Kasi sabi niya ang nagpayaman sa kanya ay Panginoon. Okay, so kanyang paningin yan. Pero sa paningin ng ibang tao ay ang nagpayaman sa kanya ang kanyang mga membro. Yung gumagawa at nagbebenta ng kung ano-ano. Okay. Tapusin natin ang video ito. All the better to avoid the bumpy road and impoverished villages that lead to the walled compound he calls the Kingdom of Jesus Christ. Here is his 5-bedroom home, surrounded by manicured gardens of imported grass. So this is your Garden of Eden. This is what we call the Garden of Eden restored. It's easy to see why this claim resonates in a country where 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill, next to the dump where Pastor Kibuloy's garbage is burned. If you could be anything in the world, what would you want to be? Go to heaven. To them, heaven really could exist inside Kibuloy's gates, and it's why hundreds line up to carry his parasol. All the workers who toil in the grinding heat of the kingdom are volunteers. Grabe, isang bundok pala talaga itong dinibilap at ang mga tanim diyan ay imported. Pero doon sa baba ng kanyang heaven on earth kingdom, itong bundok na ito,
tinatawag na The New Eden. Nakita naman natin kanina ay merong mga membro na ano pa rin, mahirap ang buhay. Ang mga bahay ay ano lang, temporary. Kaya medyo ano pa rin tingnan, masakit sa mata. Dapat kasi ang community na nakapalibot diyan ay may asenso kung tingnan. Hindi lang yung kanyang leader. Okay, so patuloy tayo. Here to glorify the Father. Do you get paid for this? $40 a week to feed his family. Minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kibaloi. Okay, 10% pala yung binibigay nila na kita. Pero yung mga bagong ano kasi ngayon, lumalabas, na kapag gusto mong makapasok sa inner circle ay dapat magbigay ka ng yung sa tinitinda mo, dapat meron kang quota na 2,000 to 3,000. Ewan ko lang kung totoo yan. Kaya kung estimated, 7 million yata ang membro nito, ay estimated kung ang bawat isa magbigay ng piso lang, ay 7 million pesos a day ang income ni pastor. Kaya napag-initan tuloy ito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika. Ganyan lang talaga, kapag sikat ka, ay hatakin ka talaga pababa. Okay, so neutral lang tayo dito, wala tayong pinapanigan. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If this is not God's will for me to have these things I have, Yeah. you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Okay, so wala nga tayong magawa. What can you do? Sabi ni Kibuloy. Kasi lahat daw yan is God's will. Napakaganda ng garden, no? Yung mga tanim diyan imported. At ayan, $2 a day lang pala yung income ng kanyang mga tauhan diyan, yung mga sweldo. $2 a day, sabi ng newscaster. Pero ano pa rin sila, loyal na loyal. Ito yung kanyang mga inner circle na napakaganda, mga magagandang babae. Kaya tuloy merong mga controversy about sa mga relasyon ni Kibuloy sa mga magaganda at mga batang nandyan sa kanyang inner circle. Okay, so yan lang ang ating pauna or ating prelude about the life of the appointed Son of God, Pastor Kibuloy. Hanggang sa muli, if you like this video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam and God bless.